ang vlog ko, paano ka tumangkad eh. Uy, grabe. Untog sa siling ko. Oh. Oh. Di, grabe, untog ka talaga, bro. Untog ka talaga. Hindi ka pala pwedeng magmay-ari ng autorans. Gusto ko pa na maibigay na sa'yo. Mga kapatid, may ikikwento ko sa inyo. Merong lihim itong dalawang mekaniko ko. Yan, oh. Uy, ano yung lihim yung dalawa? Ha? Si Rex at saka si JR. JR, ano yung lihim nyo dito sa Innova na to? Maraming masisiraan ng transmission, sir. Masisiraan ng transmission. Dito, ano ba nasira dito? Bell housing, sir. Bell housing. Naku mga kapatid, masiraan ka ng bell housing para sa isang modelo na sasakyan. Itong Innova, itong Toyota Innova na to. Ano kaya ang nangyari dito mga kapatid? Yan ang ikikwento ko sa inyo para makaiwas kayo na ma-experience nyo yung mga ganitong problema. Meron akong bagong mekaniko ito. Si Jaya. Okay mga kapatid, pag mahirap ng ikambyo, yung inyong manual transmission, tulad nitong Innova na to, ibig sabihin nun, medyo manipis na rin yung inyong yung lining. Katulad nito. Eh ito hindi to manipis, talagang sobrang nipis na nito, nag-abot na yung rivet, sumasayad na sa flywheel, sumasayad na rin dito sa pressure plate. Kapag ganito na yung sitwasyon ng inyong clutch lining, mahirap nang ikambyo yan. Tapos, sliding pa. Wala na tong top speed. Minsan nga, pag nakarekta to, baka 80 na lang takbo nito, pinakamabilis na yon. At isa pa, malakas na rin sa fuel yan. Dahil sa halip na makakatakbo ng 1:1 yan, eh hindi. Iikot muna ng marami yung flywheel bago umikot ng sumunod itong inyong itong clutch lining. Kasi itong clutch lining, ang nakakabit doon sa spline, ay dito sa sa main drive. Ito. So, ganyan po yan. Oh. So, pag pinapaikot ito ng flywheel, umiikot ngayon ang inyong transmission. Pero, kapag ganito nakanipis na, ayan, tumama na nga yung rivet, ayan yung rivet, tumatama na to dito sa pressure plate, at sa kabila naman, tumatama na rin po doon sa flywheel, kaya pinare-replace ko na, hindi na po talaga pwede yun. Kaso, itong sasakyan na to, palibasa, hindi lang isang gumagamit. Ilan ba gumagamit dito, tol? 3. So, 3 nagmamaneho, pinepuwersa pa. So, ngayon, pag pinuwersa mo, mahirap ikambyo, anong gagawin mo? Ididiin mo ng todo yung clutch. Paabot nga nung yung clutch fork. Ayan. So, ito yung clutch fork niya. Kapag po hindi mo maikambyo, itinutodo to ng apak, yung sa pedal, itinutulak kasi to nung secondary slave. Akala nila, yun talaga yung tamang dapat gawin. Slide na yan, manipis na yan, hindi mo na dapat pwersahin pa. Kaya dahil sa pamemwersa nang nangyari, ito po, nasira yung kanyang bell housing. Yung nilalagyan ng clutch fork, ito, tignan nyo. Ito pong pivot ball na to, naputol yan. Ayan, nakita nyo welding, May magbibili yan, ganyan. Machine shop. Dito yan kakalasin. Tapos sukot na yan. At yun nga, magkahiwalay yung portion na yun. Mabuti na lang, magaling po talaga yung ating machine shop, si Transman, na i-welding po nila itong aluminum. Ayan, winelding na po yan, nakatig-weld po yan. At maganda, tinorno pa nila, pinatag nila to. Kasi hindi pwedeng hindi ito patag, kung hindi, ay mapuputol na naman yan. So dahil sa napwepwersa, ayan ganyan po yan. Sliding na, manipis na, pinepwersa pang apakan, ginaganon ng todo. So parang sinisikwat mo ngayon, itong kinakabitan ng pivot ball. Sinikwat ng sinikwat, apak ng apak, nasira, naputol. So, ito pong Innova, pwedeng ganyan din yung sa Fortuner, kung hindi ako nagkakamali. So, yung mga Toyota na ganito yung naka-manual transmission, posibleng pare-pareha sila ng bell housing, pwedeng ganito ang maging problema nyo. Kapag manipis na yung lining, kung halimbawa wala pa kayong budget, huwag nyo na lang gamitin. Kasi posibleng ganito ang mangyayari. Kapag manipis na. So, paano nyo malalaman kung manipis na? Kung halimbawa, 8 taon na yan. Sabi nga sa inyo, kung sliding na yan, kung nagdadrag na yan, kung mahirap na ikambyo yan, huwag nyo na pong gagamitin yun. Ngayon, yung ibang design po, yung pivot ball,
Sa ibang transmission, dito talaga nakakabit. Dito. Pwedeng dito, pwedeng dyan. Ang problema, kapag dito nakakabit yon, kadalasan, i-overhaul mo na yung buong transmission. Kasi kakalasin mo muna lahat ng gears dyan bago ka makapaghinang. Yung iba, talagang hindi mo na pwedeng maayos pa. Kaya magpapalit ka na ng transmission. So tulad po ng sinabi ko, mabuti na lang itong bell housing natin, na ihinang pa ni Transman. Yan, sa Kainta, Transman engine rebuilders, at maayos na po ito. So yan, ang lesson. Pag manipis na yung clutch, palitan na. Sa inyo po ba tayo, manual po ba, automatic? Oh. Tapos yung may-ari, nandito. Ayan, oh. Hindi naman ikaw nakasira. Hindi ikaw. Yung pag-apak mo, lumagutok, hindi ikaw yon. O kasi ito, alam mo kung sino nakasira nito Dahil pag-apak niya, biglang lalagutok yan Ang bottom line talaga nito, pagka-sliding na, pag manipis na ang inyong clutch sliding, ipagawa nyo na yan, baka ganito po talaga ang mangyari sa inyo. Parang kulang ako sa... Hindi po ako nakaupo Ako po yung nakatayo na. O yan, nandito po yung bisita ulit natin. Si Kuya Ben Adamus ng Barangay Ginebra. Gene Kings. Ang init, no? Grabe. Sira na naman yung sasakyan niya. Galing pa siya ng Pasig. Doon na siya nakatira. Hindi na dito sa Robinsons, Antipolo. Ano ba nangyari? Tumagas. Tumagas yun. Transmission ulit. Transmission oil. Yung ATF, tumagas. Pero okay na yata Medyo ginagawa na sila. Ginagawa na. Mamaya, may laro kayo. 7:30. 7:30. Saan? Sa Araneta. Araneta. Sino kalaban? Terafirm. Kaya-kaya? Kakayanin. Kaya. Sabi mo, 4 na araw ka di nakatulog. Nung natalo. Nung natalo, game 7. Natalo yung talaga. Masakit talaga yun. Game 7 Isang linggo lang pahinga nyo, no? So doon sa isang linggo, 3 araw lang yung medyo rested ka talaga doon. Kasi yung 4 na araw doon, wala kang tulog. Wala Hindi makalabas sa bahay. Bawal mo ba? Siyempre. Oo. Tatanungin ka. Balita ko, magbablog ka na. Soon. Ha? Yun, parang Soon? pinag-iisipan na. Oo. Kasi kailangan yung history ng buhay mo bilang isang PBA player Ma-share natin. ma-share mo sa mga kabataan. Ano sa mga bata. Oo. Na hindi ka naman nag-basketball clinic. Oo, di ka dumaan sa mga ganun. Hindi ka dumaan sa mga ganun. Hindi ka masyadong gumastos sa mga clinics na yan. Kasi malaki bayad yan Oo, kapag-astos nila. Oo. Siyempre, para makatulong din. Oo. Ngayon, ang plano ni Kuya Ben Adamus, yung kanyang pinagmulan, yung kanyang karanasan, mula nung bata siya. Anong sabi mo nung bata ka? Ano ka lang sa probinsya? Wala, nangingisda. Nangingisda? Ano pa? Pag low tide, puntang dagat, Okay. hanap ng shell. Pero malaking bulas ka na nun. Siguro mga 5, 6. 5'6". Ilang taong ka nun? Siguro mga ano yun, 12. Kasi, tanda ko nun, mga second year high school, Oo. mga 6 na ako nun. 12 years old ka na nun. Nasa ako, 12. Oo. Tapos 5... Mga second year high school? 5'6"? Mga ano, 6 na ako. 6'2" na. Ngayon 6'6" ka. Oo. So ano sabi ng tatay mo nun? Laki-laki mong tao, nangingisda ka lang. Oo, kasi ngayon mo lang si daddy. Oo. Ganito lang. Tapos ano sabi sa'yo? Wala, sabi sa akin, huwag ka nang pupuntang dagat. Oo. Kasi baka masira din yung baklad. Kasi masyadong malaki na daw ako. Yung baklad. Ano yung baklad? Yung baklad, parang yung makawayan na nasa dagat. Yung mga oo. baklad yung tawag sa akin. Baklad tawag doon. Oo. Syempre sa laki ko Oo. So, sabi ng tatay ko, huwag na daw pupunta doon kasi nasisira ako. So farmer ka talaga nun? Oo. Hindi, fisherman. Fisherman. Tapos, Fisherman. Hindi, pares lang din. Fisherman, farmer minsan. Tapos kaya ka siguro lumaki dahil sabi mo, namumuha ka ng buko? Oo, Yung tinatayuan mo lang na gano'n? Hindi naman, mga matatas na. Sa Bicol, ang tatas ng tatas ng... Sa Bicol. Tataas ng mga puno ng nyug, no? Puno ng buko. Ngayon, ang gusto ni Kuya Ben Adamus, ma-share niya yung... experience sa paglalaro ng basketball. Oo. So, syempre, yung mga bata ngayon is minsan nauso na sa mga gadget, sa mga ganon. At sa yung mga bisyo. At least maiwasan natin yung mga ganon. Bisyo, Oo, number mga one. bisyo, number 1 yan. Oo. Syempre, nakakatulong yan sa mga, lalo sa mga magulang. Kasi minsan, hindi naman natin stress din sa magulang yung bata kapag lumalaki. Nanay mo, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Siyempre yun yung parang natin sa mga bata. Oo. Maano sila sa sports.
Pero Kuya Ben, ang akala kasi nung karamihan ng mga kabataan ngayon, kaya medyo parang nawawalan sila ng gana, frustrated sila. Hindi pang mayaman lang yan eh. Oh, O, pag basketball player ka, galing ka ng Lasal, galing ka ng Letran, UST, parang doon lang yan eh. Oo. Eh ikaw ba, galing ka ba sa mga sikat na eskwelahan na yan? Ano bang kaunting background lang bago ka naging basketball player? Siguro yung una ko siyempre, high school, probinsya. Mm. Probinsya lang, sa Bicol. Mm. Tapos college, TIP, tapos na-scout. TIP saan? TIP Mindiola, sa may Mindiola, Manila. Ligarda. Oo. Tapos, na-scout, may nakakitang coach, dinala ako sa Beda, San Oo. Beda. Tapos, lumipat ako ng Perpetual. At syempre, nasa mataas ka ng school, Oo, Beda na, oo. tapos lumipat ako ng Perpetual. So, marami nagtatanong, bakit ka lumipat? Oo. Syempre nasa isip ko noon, dahil gusto ko nga, yun nga, makarating ng PBA. PBA. Yung competition kasi sa basketball, hindi ano yan eh. Oo. Talagang kailangan pumukpok talaga niyan para makilala ka. Pero hindi ka naman naglalaro ka mo ng basketball talaga nung araw ng kabataan mo. Wala. Ano ako nung volleyball, Oo. yung bigas-bigasan sa probinsya. Ano yung bigas-bigasan? Yung binabounce yung bola sa net. Oh. Yun ang tawag doon sa amin eh. Bigas-bigasan? Oo. Sa Bicol yan ha, Bicolano po ito. Tapos, Oh. yung si Patakraw. Ganun lang yung sports ko. Di ko alam ba't ako napunta sa basketball, pero yun. Sigad naman yung may ano nun, plano. So, Oo. napunta. Pero Ngayon, ngayon, professional nasa na. isang pinakasikat ka pa na Oo, team. yun. Malaking bagay yun. Oo. Sa Inebra. Eh sabi mo, gusto mo makatulong sa mga kabataan. Ano ba yan? Free of charge ba yan? Ay hindi kasi magbablog ka eh. Tuturo mo lahat yung Turo ko ano, yung mga basic na mga nalalaman Oo, ko sa basketball. So, Oo. siguro, free sa lahat. Kung Free sa talagang, lahat. oo. Oo. Kaso yun lang, yung mga venue, yung syempre kung saan, Oo. saan available. Syempre, Oo. malaking bagay din sa mga bata yun. Oo. Mas mapupunta ko yung mga malalayo. Ayoko naman kasi minsan, gusto ko dito sa ganitong lugar. Eh, yung mga tao, yung mga bata Oo. nasa malalayo. Diba? Syempre, So ang basketball, hindi kailangan mayaman, hindi kailangan mahirap. Pero Oo. meron yatang isang pinaka-importante doon, yung discipline yata, no? Oo. Totoo yun. Oh, sa discipline, Discipline talaga pag ano. konting background lang sa discipline. Mga bata, anong kailangan? Siguro, nung bata ako, nung talagang iwas talaga sa bisyo. Bisyo. Tapos, bata pa ako, malakas ako matulog sa tanghali, ewan ko ba eh. At kaya, Hindi ka ba nag-star margarine nung araw? hindi. Pag tanghali, ang lakas ko matulog nung tito. Kahit mainit, kasi sa probinsya wala naman aircon eh. Oo. Yung panahon namin, 1995 yun. Hindi ko alam ba't sobrang lakas kong matulog ng tanghali. Tanghali, yun Oo. talaga nagmalaki sa'yo. Oo, tanghali yun, kahit ang init, nakatutong minsan sa bintana. Init yan, nakakatulog ako, siguro yun mga yun. Isa siguro yun, totoo pala talaga yun. Pag natulog ka ng tanghali, ano, tatangkad ka talaga. Kung bata ka pa. Kung bata ka pa. Eh pero kung nagbisyo ka na kahit ang tulog Ay, gawin mo. Oo. Oh, ang dami ngayon eh, Mahirap mga yun. katuga, eh, no? Pag nagbisyo, tulog eh. Mahirap yun. Oh, mahirap yun. Oh, Kuya Ben, imbitahan mo na sila doon sa laro nyo mamaya. Oo. At saka yung plano mo na maging isang pinakamagwapong vlogger. Vlogger At sikat na vlogger. Oh, sige, sige. Hello sa lahat na nanonood sa Autoruns kay Tito. Tapos, supportan nyo yung darating kong vlog. And manood kayo sa mga games ng Ginebra, lalong-lalo na sa mga fans ng Ginebra. Maraming salamat sa panonood, sa suporta, sa walang sawang suporta sa mga nagmamahal sa amin. Yun lang. Yung ticket ko, ha? Yung ticket ko, on the way na yun. On the way na yung ticket. Okay, mga kapatid, Ginebra, always Ginebra, Barangay Ginebra. Sige. Tama ka lima? Okay. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Oh, mga kapatid, okay na po itong Toyota Innova. Naayos na natin. Sige, abanti mo, Mark. Abanti mo. Oh. Sige. Ayan, okay na po. Yung naputol. Yung tinutornilyohan ng pivot ball. Ayan, okay na. O sige, gwapo ng driver natin. Sige, atras na.